Swimming pool. Doon kakabit. Good morning. Hello everyone. Welcome back to my vlog. Mga ka-BSK, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, good morning po. Ayan, bagong umaga, may bagong pag-asa. Ayan. Mga ka-BSK, dito po tayo. George Farm. At update po tayo sa ating mga livestock. At waiting for delivery ng in-order nating materials. They promised to deliver today, so yeah, we got a lot of materials, cement and 12mm D-bar. Yan, yung mga bakal at buhangin at hollow blocks. Yeah, for yung para sa swimming pool, materials ng para sa swimming pool. Ngayon daw di-deliver, so hintayin po natin. Yan, dito po tayo sa George Farm dyan. Si Jolar, yan, nagpapakain ng manok. Yan ang manok natin. Yung mga sisiw, hindi pa natin pinapakawalan, medyo bata pa. Baka mga gulpi-gulpi lang dyan sa malalaki. So yan, yung sisiw natin pakawalan natin pagka talagang kumpleto na yung kanilang pakpak at buntot para hindi sila maagabyado sa malalaki. Yan, lumipat na si Jolar, nagpapakain na siya ng mga bibe at pabo. Ayan, tagal-tagal na rin at hindi tayo nakapag-update sa sobrang busy sa George Farm about sa mga construction. Ayan, hanggang ngayon gumagawa pa rin para pinagawa na natin para pagdating natin konti na lang ating gagawin. Yan, ang ating mga bibi ay malusog pa rin, maraming nangiklog at pati na rin yung ating gansa. Yan, sobrang sigla nila. Ang dami. Marami sa kanila ang nangiklog at naglilimlim. Ayan, ang ating mga pabo. Ayan, 3 sila at para silang nagsasayaw o nagkakaingitan, nagseselusan.
Ayan, the way they get mad. Ayan, para silang they fighting now. I think so. Well, yan ang ating mga pabo. You know, nagsisilusan sila kasi nag-iisa lang yung babae. Yung ko yung babae ng itlog yata. So, yan. Pati yung mga bibi, hyper din. Marami rin nangiklog at nanglilimlim sa ating mga bibi at saka yung gansa. Sana mapisa, para dumami yung ating alaga. Yan mga ka-BSK, ayan ang ating mga livestock ngayon. Yung mga bibi, Peking duck, turkey, yan. Ayan sila. Masigla pa rin. At yung ating gansa ewan ko, ang dami ng itlog sana mapisa niya. Ayan siya ayaw niyang umalis. Ayan, lagi siyang kakain konti, babalik agad. Andyan siya, nakalukob. At hindi mo pwedeng hawakan dahil ikaw ay tutukain niya. Ayaw niya magpagalaw. Ayaw niyang, akala kukunin mo yung iklog. So, malaki pa naman iklog. Ayan ayaw ko. Anong binabalak ni Jolar? Gusto yatang kumuha ng iklog o titignan niya kung gaano karami. Kasi ililimit namin yung kanilang mga iklog. Pag sobrang dami na, lumagpas na ng 12, tinatanggal na namin. Dahil hindi rin mapipisa. Dahil hindi niya nalulukoban mabuti. Marami nakalabas. Tapos ang problema nun, dahil iniikot niya yan every morning, hinahalo-halo niya. Yung naupuan niya, tapos minsan malalagay doon sa labas sa kanya. So, hindi niya mauupuan. Kaya karamihan hindi napipisa kasi yun, kulang sa lukob. Pagka nireshuffle niya, yung nalukuban niya, siyang lumalabas. So, later on, maghihina dahil hindi niya nalukuban. So, yun. Yan ang problema doon. Kaya kailangan i-maintain mo ng 12. Bawasan mo na pag dumami doon. Dahil yung 12 na yun lang kayang-kaya niyang upuan. At iniikot-ikot niya yan, binibiling-biling niya. Pero pag sa sobrang dami, malilito na rin siya. Yan. At ito naman ang ating kambing. Maya-maya, pagka sumikat ng araw, sosogan na ni Jolar. So, yung pagkatapos na kumain, pahinga muna, pagsikat ng haring araw, at matindi ang sukat at mainit. Ayan. Papasulin na ni Jolar doon sa ating bakanting lote. At maraming damo doon anytime. At yan. Tapos yung pagpakain ng pigs, medyo hininto ko muna. Kasi yung buntis baka mawili sa pigs, no? Kailangan sariwang dahon kanilang makain. Hindi yung puro pigs. Medyo puro pigs ang naibibigay ni Jolar. Ayan. Pag nabigay niya yung pigs, yun na yun. Minsan nakakalimutan niya na isoga para makakain ng sariwang damo dun sa ating bakanting lote, dun na walang tanim dun sa bukid. A few moments later.
Ayan mga ka-BSK, dumating na yung ating mga materyales. Ano yan? Sakto, tapos na si Jolar magpakain ng mga alaga. Ayan, ay, nahulog. Nahulog. Ayan, nahulog. Yung kinakamada niya simento. Ayan, bumaba siya. Oh, bala mong buhatin, mabigat. Hihintayin niya yung kanyang kasama para iatang niya sa kasama. Ayan. Ayan, nahulog, madulas. Kaya nakabingit dun sa ano, body ng truck. So, ayan mga ka-BSK. Order po tayo ng simento. Ayan, para sa gagawing ano, DIY swimming pool. Ayan, dito lang sa bukid. Fresh water. Ayan. Diyan, ang simento at sang katerbang bakal. Kailangan matibay. Ayan. Ayan, baka maumpisahan na bukas siguro yung paggawa. Andyan na yung ano, materyales, yung semento, bakal, yun, Sahara, at ano pa, yung ano, yung buhangin, at saka hollow blocks. Baka bukas daw di-deliver. Yan, order tayo ng tatlong mini dam na vibro sun. Yan, para malinis na, hindi na sila mapagod pa. Ayan, sayang, vibro pa yung ating in-order para naman hindi mahirapan yung magtatrabaho. Sana galingan nila. Ayan, walang kahirap-hirap. At saka yung in-order nating hollow blocks disais. Yan, disais para medyo may laban-laban ng konti sa tubig. So, yan. Ating materyales. Ano lang po, hindi legit na first class o infinity swimming pool. Hindi po. Simpleng lubluban lang. Yan, tinatawag na DIY, swimming pool. Yan, pero medyo ano naman, sakto lang. Sana maganda ang pagkagawa. Yan. At siguro pagdating natin, medyo improve na lang natin ng konti. Yan, para pagka sobrang init, o may bisita tayo, yan, at may mga bata para mag-enjoy sila. Yan, ano na, parang pag naayos yan, like, it's gonna be like a private resorts. Yan, para pang yan na yung ating bisita, pamilya, kaibigan, yun, pag may dadalaw sa atin, magkakaroon ng konting yan, kasiyahan, or sana maganda ang pagkagawa para naman masarap maligo, di ba? So, yan na yung mga materyales ng swimming pool. So, ano yan, bali, order muna ako ng 50 cement. Yan, 50 po yan. Dahil makapal ang ating disais ang ating
this is ang ating hollow blocks. So tama-tama, medyo parang matatag siya at macho ika, para hindi naman maging mabuhay or mahina. Yes, laki ng hollow blocks, siguradong kayang-kaya niyang dalhin kung ano man, ilang tonelada man yung tubig na o cubic na mailalagay doon sa swimming pool. So yan, abangan natin mga ka-BSK, abangan natin yan. Simple lang yung kumbaga, upright, hindi tayo magukay kasi ang ano dito, tubig mababaw, so kaya nasa taas lang tayo. Medyo baka pagdating natin medyo ano lang, improve lang natin ng konti. Maaaring maglagay tayo ng konting mga design para mabuhay ang ating DIY swimming pool. Ayan ka-BSK, at binababa na naman nila yung bakal. Ayan. Binababa nila yung mga bakal at mayroon pang natirang semento. Ayan. Marami ang bakal na in-order ko. Yung gagawa, magsasawang maglagay ng bakal, baka tumanggi pa. Yan ang siyempre sabihin over bakal, nakakatagal ng trabaho. Maaaring ganun mangyari dyan. Alam mo na, may gumagawa na minsan yung sa kanila masusunod, hindi yung nagpapagawa. Ayan, marami yan. Ano yata yan 150 o 151. Ayan, at saka yung bakal na 9mm pang stirrup, bali 50. Bali 50. Ayan. Ayan mga ka-BSK. At ayan, at kompleto na. Ihintayin lang natin yung yung buhangin, yung vibrosan. Ayan. At saka isang elk yata yun, yung graba. Ayan, graba. Ayan, saka 600 na hollow block at ang size this is, ayan mga ka-BSK. A few moments later. Ayan mga ka-BSK, na-discarga na yung mga materyales. 2 truck po yun, no? Yung una, puro simento ang kargada. At tapos bumalik. Pagbalik ang kargada niya simento uli na konti. At saka bakal naman, puro bakal. Kaya yun, inintay lang ni Jolar kanina. So ngayon hapon na. So kaya naglinis muna si Jolar bago niya pick upin yung mga kambing dun sa pastulan sa may bakanting lote ng farm. Maraming damo dun. So kaya yan, nagmamadali si Jolar, nililinis niya yung kulungan. Dahil after niya susunduin niya na yung yung mga kambing. Kasi mag-aalas 4 na rin. So hapon na. So
Kaya yan, nagmamadali siyang linisin yung kulungan. Susunduin niya na yung yung mga kambing. Kasi kumisan paghapon medyo umaambon o umuulan. So kaya yan, pipikapin niya yung mga kambing after niyang maglinis siya ng kulungan. Mga BSK ngayon, makikita nyo na pag sinundo niya yung mga kambing. 3 ang buntis. Yan, 3 ang buntis. So sana ma-survive lahat, no? Sana manganak sila ng mainit. Mga March siguro o April dapat manganak sila para malakas na yung mga baby pagka nagtag-ulan, naglamig, kasi mahina sila sa pagtag-ulan. Hindi sila maraming hindi nabubuhay. So yan, hopefully this time manganak sila ng summertime. So mabuhay sana lahat para mabawi yung nawala, mapalitan nila ang mga nawalang kambing. Ayan, kasi last time nanganak 2 sunod, hindi namatay pati yung nanay. Naalala niyo noon na last year na matindi yung ulan. Ayan mga ka-BSK, at sunduin nyo na yung mga kambing. A few moments later. Ayan na yung ating mga kambing. Pinapauwi na niya. Andyan, tama sa gitna, sa pilapil nagdadaan, at dinadaanan niya yung isang katerbang kamote at isang katerbang damo. Nakapagtaka yung ating farm. Ang lakas tumubo ng mga damo. Ibang klaseng damo pa. Ngayon, dati hindi ganyan yung damo niyan. Mostly makahiya yung damo niyan. Pero ngayon, ibang damo na may bulaklak. Makati daw yata yan. So, yan. Alam naman sa kambing, walang makati. So, ayan. Pati yung kamote na nadadali, no? Ayan, nahuhuli ng bugaw. Kaya ganun, ayan. Kaya kuminsan nabubunot pa pag nasasangal yung mga sanga. Dapat mabilisan at nakadikit para nun hindi makuha ng ito. Takbo yung pogi. Ayan, natrap sila. At andyan pala yung isang aso. Doon ka. Yan, nangagat pa naman yan. Yan, pero yung kambing minsan lumalaban yan sa aso. Yan. Yan, natrap sila. Wala pa rin yung kanilang So yan. Ay, paano makapasok yan? May aso na, sarado pa pinto, di ba? Brownie, pakawalan kita Guluhan tuloy yung mga kambing. Ba't andyan yung aso na yan? Ano po sumabit yung pa ako? Mali mo naman. Diba? Oh? Okay, pag nasuwag ka ng brownie. Diba? Nalilito yung kambing May stress pa yan But pinikap mo yung kambing, yung aso andi dyan sa pintuan. Dapat nilipat mo muna. Galing. Ayan, yung mga kambing umikot pa na umikot. Parang ayaw pa nilang umuwi, no? Ayan, nagtatakbuhan. Maganda yan pag pinapastol yung mga kambing, yung ganyan. Para may exercise sila. Kasi lalo na buntis yung iba. Yan, kahit lakad-lakad lang dyan, makakatulong sa kanila sa kanilang exercise. Ayan, nagtakbuhan na sila sa kanilang kwarto.
Yung buntis, yan, dapat dyan sa maluwag. Yan, dyan sa may gawing kaliwa. Yan ang mga maluwag na kwarto. 2 buntis, dapat dyan lagi. Para pag nanganak sila, maluwag at hindi maapakan ng anak. Ayan, mga ka-BSK, dito na po muna. Kita-kita tayo sa sunod na upload. Yan, hapon na po. Maraming salamat po sa panonood. At yan, ingat-ingat po kayo. At dito lang po muna. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye.